Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas Malyari Residence. Dito po sa Tondo, Manila. Ah, Romana Extension. Romana Extension Corner, Lacson. Barangay 103. Sonate District 1, Tondo, Manila. Ayan. Po, nandito tayo upang bahagi ng mabuting balita ng Diyos mula sa ang salita ng Diyos, Biblia. Pero bago tayo papalawat sa pag-aaral, tayo muna ay magbubulay ay mananalangin. Hingin natin ang patnubay ng Diyos upang siya gumabay sa atin. Sapagkat salita niya ito, turo niya ito, Hindi ko yung pera sa pambayad sa laba. Pambayad sa laba, kumuha ko sa pera mo. kaya hingin natin ang kanyang patnubay. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagmumulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngayon po, yung nabalita kahapon na isang pro Marcos vlogger, isang babae na pinatay po sa Caloocan. Kasama yung kanyang boyfriend, pero yung boyfriend nasa ospital, hindi po namatay. Na hindi po natin maalam ang dahilan, kung anong rason, bakit siya po ay pinatay. Kasi alam niyo kung minsan, ang pagpatay hindi po pinapahintulot ng Panginoon Diyos. Hindi po pinapahintulot ang Diyos ang pumatay ng kapwa-tao. Sapagkat tignan niyo po sa Biblia, no, kung ano ang nakalagay. Hindi po ba? Sabi rito, tingnan lang po natin dito sa kasulatan ng sabi ni Jesus sa 1, ganito po. Sa sulat ni Juan, ay 1:10. Ganito po ang mababasa natin sa nasabing talata. Sabi ni Jesus, dumarating si Satanas para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Yan po ang isang katangian ni Satanas. Magnakaw, pumatay at magwasak. Sa isang talata pa, sa 8:44, sabi ng Panginoong Yesus, ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Kasi mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan o salita ng Diyos. Dahil walang katotohanan sa Kanya. Likas sa Kanya ang magsinungaling. Dahil sinungaling siya at siya pang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Dito po ang sabi ni Jesus, ang gusto ni Satanas ay pumatay. Ibig sabihin, yung pumatay po sa vlogger, babae po yung vlogger. Diyan sa Caloocan po binaril. At namatay nga po, ano? Yang isang mamamatay tao, sabi ni Jesus, ang diablo ang iyong ama. Yan. Pag mamamatay ka, sabi rito, ano?
Yan po ang nakasulat. At saka yung sa 1 Jesus, ang sabi ng Lord Jesus, na parito si Jesus para magnakaw at pumatay at magwasak. Oh, anong trabaho ni Satanas? Pumatay. At sino ngayon ang uutusan ni Satanas na pumatay? Siyempre, mga tao din po. At sino naman ang mga papatayin? Mga tao din po. So, ang kinakasangkapan ni Satanas para pumatay ng tao ay tao rin. At ang pinapapatay niya, kapwa niya tao. Sino may gawa niyan? Si Satanas. Wala naman pong taong gustong pumatay ng kapwa-tao. Tanungin niyo po yung mga nakabilanggo. Gusto po ba nilang pumatay ng tao? Hindi nila gusto yan. Pero bakit sila nakapatay ng tao? Dahil po sa udyok ni Satanas. Di po ba sa mga pelikula, pag merong hawak na kutsilyo, ano sinasabi ng kanyang kalaban? Baka itulak ni Satanas ang kamay mo. Di ba ganyan ang mga dialogue? Kung meron ng mga hawak na baril, lagi si Satanas ang binabanggit nila. Kaya sa lupang ito, ang trabaho ni Satanas, pumatay. Ang sabi dito, kung anong gusto ng inyong ama ang iyong sinusunod. Say, mamamatay tao. O yung mga hired killer kung tawagin. O sige, patayin mo si ganito, bigyan kitang pera. Yan. Yun naman kabataan naman, sa social media nila nakukuha yun. Para bang may naghahatas sa kanila, meron task kung tawagin, kaya nila nagagawa yon sa kanilang mga kapwa estudyante. Ang sila po'y pumatay sa kabila na sila po'y bata, ang sinasabi nga nila, hindi ka naman makukulong kasi juvenile ka. Kaya malakas ang loob din nilang pumatay. Hindi po nila alam kapag nakapatay ka ng tao, ay kasalanan sa Diyos mismo. Kasi sabi ng Biblia, sa Exodus chapter 20, huwag kang papatay. Ito po nakasulat. Exodus chapter 20 verse 13. Huwag kayong papatay. Ang utos ng Diyos, walang papatay na tao ng kapwa-tao. Ngayon, pag pumatay ka, yung sinabi ng Diyos, huwag kang papatay, yung salitang huwag, yan ay salitang pautos. Nag-uutos po ang Diyos. Kapag pumatay ka, may kasalanan ka sa Diyos. At yan ay pagsusulit mo sa Diyos mismo. Dito sa isang talata sa Biblia, sabi niya, habang tayo po'y nabubuhay, merong payo ang Diyos, ang mga ngaral ng Diyos. Tignan niyo po ang kanyang ipinayo. Hanapin lang natin kung anong payo ng mga ngaral ng Diyos. Dito sa mga ngaral, chapter 12, sa 13. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking uling payo. Ayan, uling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ayan. Ang uling payo ng mga ngaral ng Diyos, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Hindi mo kasi magagawa ang utos ng Diyos kung wala kang takot sa Kanya. Kung wala kang takot. Tignan niyo po yung gumagawa ng krimen.
Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa isang talata ng kasulatan, Roma. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:18. Wala na silang takot sa Diyos. Itong mga taong binabanggit ni Apostol Pablo dito, wala na silang takot sa Diyos. Ano po bang ginagawa nila? Samantalang ang utos ng mangangaral ng Diyos, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Hindi mo masusunod ang utos ng Diyos kung wala kang takot sa Diyos, kaibigan. Hindi mo masusunod, hindi mo susundin siya. Pero dito sabi ni Pablo, wala na silang takot sa Diyos. Ano pang ugali pagkatao mayroon ng tao? Bakit nasabi ni Pablo nang siya'y sumulat sa Roma? Ito ang kanyang nakita sa mga tao. Sa Roma 3:10, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, walang mapit sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Kita niyo po, wala kahit isa. Kasi nga wala silang takot sa Diyos. Kasi kung meron silang takot sa Diyos, hindi magiging ganito ang masasabi ni Pablo. Tignan niyo, sunod na talata sa Hose. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. 12. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13. Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura. Tulad ng bukas na libingan, ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay pawang kamandag ng aas. 14. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. 15. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila. Konting dahilan lang, sabi niya. Oh. Ano daw sila? Pumapatay na. 17. O 16. Kapamakan at tinagpis ang dala nila kahit saan. 17. Hindi nila alam ang mamuhay na may mapayapa. Yun pala mga taong ganito, wala pala silang kapayapaan sa buhay. Kahit sa sila mapunta, konting diferensya, wala lang sa kanila kung pumatay ng tao. Di ba kasabihan dito sa ating bansa, para lang silang pumapatak na ay pumapatay ng manok. Ganon sila kung ituring ng mga kapwa-tao nila. Yung mga mamamatay tao. Di ba merong hired killer? Ano ba kasalanan ng isang tao sa'yo? Bakit pinatay mo siya? Yan nga, hired killer sila. Halimbawa, bigyan kitang 100,000, yung kalabang ko sa negosyo, patayin mo lang. Yan naman ang kanilang hanap buhay. Kaya yung mga gumagawa ng ganyan, wala na po silang takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin pumatay ng kapwa mo. Unang-una, kanino ba galing ang buhay na yan na pinatay mo? Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 6:19, ang buhay ng tao ay ganito pong mababasa. Ang sabi ni Pablo 6:19, ito, nakalagay. Kung ganoon, ng katawan ninyo, hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Kanino daw paghahari ang katawan ng tao? Paghahari ng Diyos. Kaya bawal kang pumatay.
Sapagkat yung katawan ng yung kapwa-tao, paghahari ng Diyos, property ng Diyos yan. Pagkatapos, kukunin mo yung buhay niya, kikitliin mo kanyang buhay dahil sa ano lang. Kaya alam niyo po, sa totoo lang ha, kahit gaano kalaki ang galit mo sa tao, bawal pumatay. Bawal pumatay. Anong sabi sa verse 20? Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa parang ikapupuri ng Diyos. Yun pala. Ang utos ng Panginoon Diyos, itong katawan natin na kanyang paghahari ay gamitin natin. Saan natin gagamitin? Sa ikapupuri ng Diyos. Ibig sabihin, yung utos ng Diyos sundin mo. Kapag sinusunod mo yung gusto ng Diyos, ikaw ay papupurihan ng tao. Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa. Yung mabait. Hindi ba pagka mabait ka no sinasabi ng tao, ay napakabait na bata niyan. Di ba? Eh di ba napupuri ka niya, kaibigan? Oh. Kapag napupuri ka, kasama bang napupuri ang Diyos? Oo. Kasi mabait ka. O, di ba? Pero pag walang niya kang anak, anong sasabihin nila? Ay, mas mabuti pang mamatay na yan, walang niya yan. Di ba? O, meron bang kapurihan ng Diyos dyan? Wala. Kaya tayo pong mga tao, kahit gaano kalaki ang galit natin sa kapwa-tao, huwag po natin papatayin ng tao. Dito po sa Kawikaan, meron pa nakalagay, ang sabi, ito hindi mo mapinatay pero may kasalanan ka sa Diyos eh. How much more kung papatay ka pa ng tao? Dito babasahin natin. Kawikaan, chapter ito. Kawikaan 14 sa 21. Ang umahamak sa kapwa ay nagkakasala. Isipin nyo, hindi mo pinatay ang kapwa mo, inamak mo lang, nagkakasala ka na. Ano yung paghamak? Nagsalita ka ng masasakit na salita laban sa iyong kapwa-tao. Kagaya ng pagmura. Nagkakasala ka na. Kanino? Sa verse 31, ang umapi sa mahirap, umahamak sa manlilikha. Kanino ka nagkakasala? Sa manlilikha. Sino yon? Ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Huwag kang papatay. Kaya wala tayong karapatan para patayin ang ating kapwa-tao. Ngayon, kung ikaw man ay nasa kasaan dahil sa mga sinasabi ng kapwa mo, di ba kasabihan? Hindi ka naman niya pinatay, bakit papatay ka? Kahit gaano kalaki ang galit mo sa kapwa mo, huwag kang papatay. Naalala niyo ba yung panalangin, yung Ama namin? Ama namin, nasa langit ka? Di ba nakalagay doon? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa aming mga nagkasala sa amin. Naalala niyo po ba si Lydia de Vega? Yung athlete natin?
Yun po yung converted ng Christian na yun eh. Yung anak niya nasa gasaan ng jeep, na aksidente sa jeep, namatay. Hindi niya po dinimanda yung driver. Hindi niya dinimanda. Naalala niyo pa si Cherry Pie Picache, yung artista? Nang nilooban ng bahay nila, pinatay ang kanyang nanay. Hindi rin po dinimanda ni Cherry Picache yung pumatay sa kanyang nanay. Oh. Bakit? Lahat ng gawin mo sa nagkasala sa iyo, may babalik mo ba yung buhay na inutang nila? Mag-isip po kayo. Sige nga, patay mo yung pumatay sa mahal mo sa buhay. Babalik ba ng buhay mo yung mahal mo sa buhay na pinatay? Hindi. Kaya sabi sa Biblia, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Oh, sino nagturo? Si Jesus. Yan pala nagkasala sa iyo, patawarin mo. Pinatawad ni Lydia de Vega, yung nakapatay sa kanyang anak. Ang sabi na ni Cherry Picache, gusto ko lang makita yung pumatay sa aking ina. Yun lang. At hindi nila niyabla. Ibig sabihin, pinatawad po nila. Pero, nawalan silang mahal sa buhay. Ikaw, kaibigan, nanonood ng video ito. Kaya mo bang gawin yan? Na magpatawad sa iyong kapwa-tao? Oh. Parang, di ba may kasabihan? Anong sabi ng iba? Pare, patawarin mo na ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Ano sagot ng kumpare mo? Pinatatawad na kita, pero ayaw na kitang makita. Kasi pag nagkita tayo, di ba may ganyan? Ano yan? Kunwari, pinatawad mo na, pero hindi totoong pagpapatawad yun kasi meron ka pang pagbabanta. Di ba? May kasama ka pang pagbabanta. Kaya tayo pong mga tao, sa Pampanga nung araw, yung mga matatanda doon sa amin, sabi nila, bago mo sabihin ang isang bagay, mag-isip ka ng 10 beses. Dahil kapag nasabi mo na yan at meron na nasaktan, hindi mo na mababawi yan. Ganun po ang mga pagtuturo ng mga sinaunang matatanda doon sa Pampanga. Mag-isip po daw tayo na 10 beses bago natin bitawan ang ating mga salita. Tama nga naman. Kasi pag meron ka na nasaktan, the damage is done. Hindi mo na may babalik. Subukin yung itapon ng basong ganyan. May babalik nyo pa kaya yung baso na yan? Sa dati, hindi na. Kaya bago po tayo bumitaw ng mga salita, yun lang salita natin, nagkakasalat na tayo. Ano sabi ng kawikaan? Hamakin mo ang iyong kapwa. Yung mga salitang hindi halos masikmura. Nagkakasala ka na, kaibigan. The damage is done. Sabi nga ng American. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Nawa, magkaroon ng bunga sa atin ito ng pagmamahal sa Diyos. Dapat ganun din ang pagmamahal natin sa kapwa-tao. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya po si Kuya Ronnie. Siya naman po si Ate Dorcas. Husband and wife, both senior citizen. God bless us all po sa inyong lahat. Bye-bye.